Sa tingin ko, hindi yung pagiging rugged yung una nating magugustuhan dito sa Blackview Explorer 2. Sa tingin ko, ang primary reason kung bakit pwede natin i-consider yung phone na to ay yung kanyang napakalaking battery capacity na 20,000 mAh. At gusto kong i-share sa inyo maya-maya lang kung ilang screen on time yun nakuha natin dito. Pero sa ngayon, doon muna tayo sa presyo. So itong Blackview Explorer 2 ay mabibili natin sa dalawang variant. Isang 12256 at yan yung unit na nasa atin ngayon, 22,999. At yung pinakamataas na 16 1TB ay 26,999 naman. Nandiyan yung link sa description box baba if ever man na gusto nyo nang bilhin itong phone na to. Pero mas maganda tapusin itong video para malaman nyo lahat ng pros and cons tungkol dito sa Blackview Explorer 2. At maraming salamat sa Blackview kasi sila yung nagpadala ng unit na to. Pero kahit pinadala pa nila, sasabihin ko sa inyo lahat-lahat ng natuklasan ko tungkol dito sa phone na to. At yes, medyo pricey talaga itong Blackview Explorer 2. Kaya hindi ito para sa lahat, sa totoo lang. So, mas maganda tapusin mo itong video. Okay, so ito yung box ng Blackview Explorer 2. So makikita agad natin dito sa front yung mismong itsura ng ating phone. So, meron silang pinagmamalaking NFC, dalawa pa nga inilagay nila. Yung AMOLED na display at yung 5G connectivity, pati na rin yung total RAM na pwede nating iset dito which is 36GB. Pero again, yung total na physical RAM lang natin dito ay 12GB. Tapos dito naman sa may bandang likod, makikita natin yung ilang pang top specs. Pero sa ngayon, open na lang din natin. Pag open natin, makikita natin yung mismong phone, yung 120 watts na charger at yung kanyang USB-C to USB-C cable. At yun yung isa sa talagang ikinatuwa ko dito sa Blackview Explorer 2 kasi out of the box, meron agad tayong fast charging. And kahit na 20,000 mAh yung battery capacity nito, eh mabilis naman talaga i-charge. And again, mamaya, share ko sa inyo kung gaano ko to kabilis na charge. So kapag tinanggal natin yung phone sa box, makikita natin yung ating documentation at meron tayong leather na strap or lanyard na pwedeng ikabit dito sa phone. Ayan. So, kahit na rugged tong phone na to, medyo magiging comfortable tayo dahil dito sa lanyard na to, para hindi natin palaging hawak or malaglag agad-agad yung phone habang ginagamit natin. Galin natin sa plastic. Okay. So, ito yung ating Explorer 2. So, unang-una nyong mapapansin dito sa phone na to, napakakapal po talaga at napakabigat din para sa isang smartphone. At to be exact, yung weight nitong Explorer 2 ay 670 grams. At para mabigyan kayo ng idea kung gaano po kabigat yon, equivalent siya sa almost tatlong iPhone 17 Pro Max. Eh yung iPhone 17 Pro Max, medyo may kabigatan talaga siya compared sa ibang mga phone. Pero ang gaan nun, kumpara naman dito. At makikita nyo kung gaano kakapal. Tingnan nyo naman guys. Para talaga kayong may hawak na power bank. At according sa kanilang website, meron tong 1.14 inch na thickness. So makapal po talaga. At para magkaroon kayo ng idea, ito yung ating 17 Pro Max. At tingnan nyo naman, may case pa to ha. Ayan, pwedeng dalawang magkapatong na 17 Pro Max yung magiging kapal nitong Explorer 2. Or baka kulang pa rin. At ang reason kung bakit makapal to, hindi lang dahil dun sa malaking battery capacity, kundi meron silang maraming layer na inilagay dito para sa protection. So, meron tong IP68, IP69K at MIL STD 18H na certification at kaya nito makasurvive ng up to 6 meters na drop. So, ganun po katibay yung phone na to. So, kahit na medyo mabigat at malaki ang possibility na malaglag natin to, hindi tayo mag-aalala na baka masira agad-agad. Yan ay according sa certification na ibinigay nila dito sa phone na to. So makikita nyo naman, meron tayong mga edges na rubber. Ayan, additional protection din yan. So hindi talaga kailangan ng case ng phone na to. Gagamitin na lang natin. Yan, so yung 4 edges niya, merong additional protection. Ito yung kabitan ng lanyard. Tapos yung kanyang USB-C port. Ayan, may cover. Tapos meron tayo ditong malaking speaker. Tapos yung IR blaster natin sa taas. So, multifunctional din itong phone na to. Parang tool na rin siya, lalo na kung magta-travel tayo, magka-camping, ganyan. Hindi lang basta matagal malulobot ng phone na to, marami pa siyang usage. Patanggalin natin yung ating balot. So, yung ating display dito, mamaya pag-uusapan naman natin, medyo upgraded na compared sa ibang mga rugged phones na review natin previously dito sa channel. Lalo na ilang taon na rin nakakalipas. Kadalasan IPS LCD yung inilalagay nila, pero dito AMOLED na. Tapos ang maganda rito guys, makikita nyo dito sa may gilid,
Meron tayong up and down buttons na maano mo talaga, madali mo madidistinguish na yun yung pinipindot mo. Tapos meron tayong additional or auxiliary button dito sa ibaba ng volume up and down na pwede nating i-program kung ano yung magiging action niya sa one press, double press, at long press. So, tatlong action na pwede nating iset dyan. Tapos yung kanyang SIM tray, guys, tonto ako dito sa SIM tray kasi kukulang, guys. Kukulang. Hindi na kailangan ng SIM ejector pin. Pero kung sakali man na medyo maikling kuko natin, meron namang panundot pa rin doon sa kanyang box. So, ito yung kanyang SIM tray. Dalawang nano SIM yung pwede nating ilagay dito, or isang nano SIM at isang micro SD card na up to 2 terabytes po yung pwede nating ilagay. Tapos, may support din siya sa eSIM. So, mamimili tayo kung isang nano SIM, tas isang eSIM, tapos nakalagay din yung kanyang micro SD card dito. So, ang daming option, di ba? At good news para sa isang rugged phone na ganito yung specs, na meron siyang eSIM support. So, if ever lang magka-travel tayo sa ibang bansa, medyo ayaw natin magdala ng power bank. Gusto lang natin tuloy-tuloy na paggamit, ganyan. Magandang option to. Kasi hindi mo talaga kailanganin gumamit ng power bank. Plus, naka-eSIM ka pa. At meron ka pang pwedeng ilagay na up to 2 terabytes na micro SD card para sa mga files mo or kung gusto mo mag-take ng pictures. At dahil 5G na rin yung connectivity ng phone na to, tingnan natin yung mga result ng ating speed test. Una na dyan ay itong Ookla speed test. Nakakuha tayo ng 84.2 Mbps na download, 11.4 Mbps naman na upload. Dito naman sa fast.com, 60 Mbps yung download at 69 Mbps naman yung upload speed. First time ako makakita na mas mataas yung speed ng upload. At dito naman sa Google speed test, 52.1 Mbps yung download at 11.3 Mbps naman yung upload. So makikita natin dun sa tatlong result ng speed test natin dito sa Blackview Explore 2 na hindi ganun kabilis yung 5G connectivity niya. Good to know na meron siyang 5G connectivity. If ever man na mag-decide tayo na maglagay ng 5G SIM dito, makakonect po tayo for sure. Pero pagdating sa speed, hindi siya ganun nakakabilib. Alam mo yun, hindi kagaya ng ibang mga smartphones na na-review natin kahit ng mga entry-level na 5G, nakakakuha ng nasa 3 digits Mbps na download speed. Pero dito, nasa 60 or less than 60 Mbps lang. Well, pwede na rin. At advantage pa rin na malaki yung battery capacity nito kasi if ever man na gusto natin itong gamitin as hotspot, pwede rin. Wi-Fi 6E na rin to. So, mabilis naman yung ating internet connectivity kapag tayo ay nasa bahay or nakakonect sa Wi-Fi. Tapos, meron siyang speakers na malakas talaga, guys. Sa totoo lang, ang lakas talaga ng speakers ito. Tapos, yung kanyang biometrics ay optical fingerprint scanner. So, hindi siya ganun kabilis. Sa totoo lang. Ayan o. Kailangan mo talagang maghintay ng siguro good almost 1 second bago siya ma-unlock kapag nalapag mo na yung iyong thumb dito sa reader. Okay, so yan lahat yung mga masasabi ko tungkol sa design nitong Blackview Explore 2. So overall guys, mabigat, makapal, at hindi siya ganun ka-comfortable gamitin compared sa ibang mga smartphones. Pero kung babalikan ko lang yung mga previews ng mga rugged phones na nahawakan ko na, na-review ko dito sa channel, na ganito rin yung form factor. Sa totoo lang, isa to sa may pinaka-comfortable na design. Pero, again, kung ikukumpara natin sa mga normal smartphones, mahirap po talaga siyang gamitin ng matagal kasi makangawit po talaga kayo. Kasi imagine, para kayong may hawak palagi na 3 phones. So, pag-usapan natin ngayon yung battery nitong Explore 2. So, ulitin ko, 20,000 mAh yung battery capacity nito na capable sa 120 watts na fast charging. Meron din siyang 10 watts na reverse charging. At ready na ba kayo guys sa SOT na nakuha natin dito? Kagaya ng in-expect nyo, napakataas ng SOT na nakuha natin dito. Almost 35 hours na tuloy-tuloy na paggamit dito sa PCMark guys na kaya ng phone na to. So imagine, kayang tumagal to ng up to 3 to 3.5 days ng tuloy-tuloy na paggamit, lalo na kung hindi naman kayo naka-data all the time. Baka may dala pa kayo na separate na mobile hotspot, naka-wifi pa kayo habang nagka-travel, talagang tatagal po sa atin tong phone na to. So kung gusto ninyong mawala yung inyong anxiety pagdating sa battery ng inyong phone na baka malobat kayo anytime soon na nag-travel kayo, ito na lang gamitin nyo. Wala kayong magiging anxiety kahit gamitin nyo ng
tuloy-tuloy sa buong araw kahit pa nakadata kayo, hindi po kayo malolobat dito. Grabe yung 35 or almost 35 hours na screen on time. Ngayon, ito pa yung good news. Pagdating naman sa charging, 19 to 100%. 1 hour and 41 minutes ko lang na-charge yung phone na to. So, totoo lang, nung charge ko to, ine-expect ko na kahit 2.5 hours yung makuha natin, magiging acceptable pa rin para sa akin Pero 1 hour 41 minutes, guys. Hindi ka naman palaging mag-uumpisa ng 19% pag charge po tong phone. Kasi tagal na nun, tagal mo nang ginamit yung phone na to. Kung umabot ka ng 19%, so malamang sa malamang, mga 40-50% mag-charge ka na. So, baka isang oras mo lang tong i-charge. So, napaka-decent guys ng performance ng phone na ito pagdating sa battery consumption at sa charging. At kung hindi nyo na-catch kanina, pwede rin natin itong gamitin as power bank kung wala tayong dala. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayong 6.73-inch AMOLED 1440p na resolution at up to 120Hz na refresh rate. Tapos, aabot ng 2600 nits yung peak brightness nito at naka-Corning Gorilla Glass 5 tayo na protection. So, decent din. At sa totoo lang yung kanyang color reproduction, guys, not bad talaga. Napaka-decent. Although, hindi sinabi ng Blackview kahit sa kanilang website kung ilan yung color coverage ito or kung naka-DCI P3 ba siya, sRGB, ganyan. Pero sa mata ko lang napaka-decent guys. Napaka-color accurate naman at vibrant yung kulay na ibibigay niya sa atin kung dito tayo manonood. At makikita ninyo yung bezels niya, hindi awkward kasi pantay Yung taas tsaka baba, same ng kapal. Yung gilid tsaka dun sa kabila, same din ng kapal. Pero hindi parehas yung kapal ng taas tsaka ng mga gilid or ng baba tsaka ng gilid. Pero at least, yung pag-partner na side, pareha. So, hindi awkward. Good job sa Blackview. So, again, hindi mukhang cheap yung phone na to kapag ginagamit natin. Ayos lang sa napansin kong problem sa display nitong Explore 2 ay yung kanyang auto brightness. Meron naman siyang ambient sensor, so automatically nag-a-adjust yung brightness niya. Depende sa lighting natin. Yun nga lang, usually hindi stable. Kasi halimbawa, nag-adjust na siya dito sa kinuupuan ko, maya-maya lang mag-a-adjust na naman siya. Hindi naman ako nagbago ng lighting. Parang ganon. So, medyo malikot ng ilang beses, no? Habang nandito sa table. Parang ganon. So, hindi ganon ka-stable yung kanyang brightness. At nung tinas ko yung battery niya, naka-fix naman to 50%. Pero yung 50% brightness na yun, guys, mataas pa talaga para sa normal viewing. So, yung 34 or almost 35 hours na screen on time, pwedeng mas mataas pa doon yung makuha natin kung outdoor tayo palagi kasi bababa pa yung kanyang brightness. Ang nakakalungkot lang, level 3 yung wide voice security natin. So, hindi tayo makakapag-play ng mga HD content sa mga streaming services. So, hindi natin ma-utilize yung AMOLED display ng phone na to. Pero, makapag-play pa rin kayo ng mga content sa Netflix. Hindi nga lang high definition. Pagdating naman sa performance, naka-Dock OS 4.2 tayo dito. Yan yung skin ng Blackview on top of Android 15. So, hindi ganun ka-latest. Tapos, Dimensity 8300 5G yung ating chipset. LPDDR5X naman yung RAM at UFS 4.0 yung kanyang storage type. So, hindi tinipid ng Blackview yung specs ng performance nitong Explore 2. And according sa na-research ko, again, hindi to official statement ng Blackview, pero according sa na-research ko, pwede to makatanggap ng 3 major Android upgrades. So, pwede to umabot ng Android 18 and malamang sa malamang 3 taon din yung kanyang security patches. Again, hindi yan official na sinabi ng Blackview. According lang yan sa na-research ko. At meron tayong memory expansion dito na up to 24 GB. So, ang laki po ng pwede natin maging total na RAM dito sa Explore 2. Pero I don't think kailangan pa natin yan kasi yung 12 GB na physical RAM po, malaki na po talaga. At if ever man na makapag-decide kayong gamitin yung virtual RAM, asahan lang ninyo na medyo babagal ng kaunti yung phone na to. So, ito yung nakuha nating Antutu score kapag hindi natin ginamit yung kanyang virtual RAM. 1,550,880. Not bad talaga guys. Ang ganda ng score na nakuha natin dito. Talagang most ng mga apps sa Play Store kayang-kayang patakbuhin itong Explore 2. Ngayon, kapag ginamit natin yung virtual RAM, bumaba to 1,517,412 na lang. So ito yung sinasabi ko kanina, asahan nyo lang na babagal ng kaunti yung phone na to kapag ginamit nyo yung virtual RAM. So, kung ako sa inyo, huwag nyo nang gamitin. Pagdating naman sa wildlife stress test, nabawasan tayo ng 5% sa battery at dagdagan tayo ng 10 degrees
sa kanyang temperature. At if ever man na mapagdesisyonan nyo rin na maglaro dito sa Explore 2, hindi ko alam kung bakit yung gagawin yun, pero kung sakali man na gusto nyo walang makakapigil sa inyo, asahan nyo lang din na mabilis kayong mga ngawit dito sa phone na to unless gumamit kayo ng phone stand at gumamit kayo ng Bluetooth controller para mas ma-enjoy nyo. Kasi kahit na ilang oras kayong or ilang oras yung gamitin itong phone na to sa mga casual gaming, okay lang, hindi siya agad-agad iinit at matagal siyang malulobat. At speaking of Bluetooth controller, hindi ito sponsored ng 8-bit do, pero ito yung ginagamit ko ngayon sa mga test natin. Nandiyan yung link sa description box sa baba. If ever man na gusto nyo itong gamitin, compatible to sa Android, iOS, Windows, at Mac. At kagaya ng makikita ninyo, okay naman yung Explore 2 pagdating sa mga casual games kagaya nitong Asphalt. Nakatodo yung graphics natin ngayon. And makikita ninyo walang struggle. At kahit yung connectivity dito sa Bluetooth controller, okay na okay. Walang kahit anong issue. Ayan, napaka-responsive naman. Kaya napili ko din tong controller na to para magamit natin palagi sa mga game test natin. Ayan. So, again, walang problema kung gusto niyo maglaro dito sa Explore 2. At para mabigyan kayo ng idea kung anong itsura ng kanyang DocOS, ito lang, basic ng itsura. Meron tayong ilang mga tools dito na pwedeng gamitin. Halimbawa, itong tool bag, marami tayong options dito like compass, torch, sound meter, ganyan. Tapos kung mapapansin niyo yung likod nitong Explore 2, meron siyang dalawang dedicated na LED flashlight. Maliban pa dun sa flashlight na nasa camera module at napakalakas niyan, guys. So again, kailangan nyo lang puntahan ulit yung tool bag na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos meron ditong option na camping light. At kapag inopen natin yan, meron na tayong option na magamit itong likod na to as main light natin kung sakaling nga magka-camping tayo or for emergency, di ba? Nag-brown out, lalo na ngayong tag-ulan, di ba? Magagamit talaga natin to. At hindi biro, guys, yung lakas ng flashlight dito sa likod. Tapos, meron pa ibang option. Halimbawa, naka-low brightness to, by the way. Ito yung high. Ayan, mas malakas pa. Ito nyo naman, no? Mas malakas. And then, meron siyang extremely bright pa na option. Napakalakas. Tapos, meron din siyang SOS para, ayan, nagbi-blink. Meron din quick flashing para mas madali tayo mapansin sa panahon ng emergency. So, pang-emergency rin itong phone na to. At dito sa settings, meron tayong gestures and keys. At yung sinasabi ko kanina, side key function, 3 action yung pwede nating iset sa kanya. Ay meron tayong 1 click, double click, at long press. So, kung long press, calculator. Ayan. So, double click screenshot. At pwede din tayong mag-set ng application sa isang pindot lang. So, madami tayong pwedeng gawing action or apps na pwedeng tawagin dito sa kanyang side key button. Ngayon, hindi pa dyan nagtatapos, guys, yung features itong Explore 2. Tignan natin yung camera. So, pagdating sa camera, meron tayong 50 megapixels f1.9 na main shooter na merong OIS at 20 megapixels f1.8 na merong night vision capability. At meron kayong makikita dyan na dalawang infrared night vision lights. Ayan o, sa may ilalim. Tapos, meron tayong 50 megapixels ulit na selfie camera naman. At nakakabilib kasi kaya nating mag-shoot dito ng up to 4K na video recording sa selfie camera nitong Explore 2. Ewan ko lang kung kakayanin ninyong mag-vlog gamit tong camera na to kasi ang bigat po talaga. Pero good to know na binigyan tayo ng 4K option pagdating sa video recording dito sa front-facing camera. Anong masasabi nyo guys sa quality? Parang ang natural ng dating. Medyo bluish lang. Medyo bluish lang yung timpla ng kulay. Pero pagdating sa overall na quality, para sa akin na acceptable. So hanggang 4K 60fps yung pwede nating ma-record dito sa kanyang main camera. Kita nyo naman yan. Diba? Para sa isang rugged phone, good to know na makakakuha tayo dito ng mga high quality na mga video recording. Ito yung kadalasang compromise noon sa mga rugged phones na na-review natin. Pero kita nyo naman, ganda ng detail. Diba? So, ito yung normal or main camera niya. Switch tayo sa kanyang night vision. Papatayin ko lahat ng ilaw. Okay, so ito yung night vision camera niya. So, hanggang full HD lang yung resolution na pwede nating ma-record. Kung gagamitin natin
sa video recording itong kanyang night vision camera. Kita nyo naman, no? Kala mo may spotlight eh. At good to know na kahit pa paano, meron siyang autofocus, kaya lang kailangan medyo malayo ka. Pero most of the time, hindi nakafocus yung, ayun, hindi na ma-focus talaga. So, for emergency lang din to, guys. Kung sakaling gusto nating makita yung paligid natin ng malinaw pa rin. Tapos wala tayong flashlight or ayaw nating mag-open ng flashlight. Okay? So, pakita ko sa inyo itsura kapag tao naman. Okay, ito naman yung itsura kapag tao. So, ang layo niyan ay, ano lang, naka-stretch yung kamay ko habang ko itong Blackview Explore 2. Okay? So, again, hindi nakabukas yung ilaw natin. Although may konting liwanag na naglilit dito sa ating blinds, pero patay yung lahat ng ilaw dito sa studio ngayon. Yan. So, Full HD, yung max resolution dito sa night vision. Ano masasabi niyo? Okay, so yun na lahat yung mga gusto ko i-share sa inyo tungkol dito sa Blackview Explore 2. Ano masasabi niyo dito sa phone na to? Sulit ba siya para sa presyong 22,999? Paki-comment dyan sa baba. Ngayon, as recap, gusto ko lang i-mention ulit yung mga cons na nakita ko dito. Una sa lahat, yung ambient sensor niya, yung pinakamalaking issue sa akin, hindi ganun ka-accurate. Medyo malikot siya sa ilang mga situations. Hindi siya makapag-decide talaga kung ilang percentage lang yung kailangan sa environment na yon. Pangalawa, mabigat tsaka makapal. Hindi ganun ka-comfortable gamitin to, lalo na kung matagal natin gagamitin yung ating phone kapag nag-travel tayo. Pangatlo, wala tayong headphone jack or audio jack dito sa phone na to. At sayang, kasi kadalasan ng mga rugged phone, merong audio jack. So, yun lang yung tatlong nakita ko na medyo downside dito sa Explore 2. Meron pa ba kayo nakita? Paki-comment dyan sa baba. Ngayon, ito lang yung mga nakikita kong users na pwedeng mag-consider dito sa phone na to. Kung casual user ka, halimbawa, hindi ka naman palaging nag-outdoor activity, hindi ka nagka-camping, hindi ka masyado nagta-travel, or hindi mo kino-consider ang additional phone for emergency na mga situations, skip mo na lang tong phone na to. Pero kung kasama ka dun sa mga nabanggit ko, palagi nagta-travel, nagka-camping, at gusto ng emergency phone, maganda po na maging option natin itong Explore 2. Kasi nasubukan ko siya at matagal po talagang malobat, mabilis din ma-charge, maganda yung kanyang camera, in fairness naman, maganda rin yung display, at marami pa siyang function or tools na nandito sa loob na pwede natin gamitin talaga sa time ng emergency. So para sa akin, kung isa ka dun sa mga users na sinabi ko, magiging sulit sa'yo itong phone na to. Pero, ulitin ko, kung casual user ka, wag na lang. Skip mo na lang. Okay? So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.